Ito, upgrade po tayo. Tinambangan po ang mayor ng Sharif Agwak. Ito po sa Maguindanao, ano? Ito po ay sakop ng BRMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero ito pong nakakagulat dahil ang ginamit pong sandata na pag-ambush ay grenade launcher. Ano? Napaka Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang klaseng pag-ambush. Ano? Yung grenade launcher na sinusukbit na parang basuka. Ano? Panoorin po ninyo. Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Tinambangan ang convoy ng alkalde ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Cecil, kumusta yung mga biktima? Rafi, ligtas ang mayor pero dalawa sa mga kasama niya sa convoy ang Ligtas daw po yung mayor ng Sharif Agwak. Pero may dalawa po siyang tinamaan. tinamaan ng bala. Balitang hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Habang nakahinto ang minivan na yan sa Barangay Poblasyon sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, may bumabang dalawang armadong lalaki at pinaputok ng isa Ayan po. ang animoy Ayan po. Ayan. rocket Rocket. propelled grenade. Balikan po natin kasi para maintindihan natin. Ayan na. Isa ang animoy rocket propelled grenade. Rocket propelled grenade pala ito. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong pantira sa mga individual. Kasi pag tinamaan po ang tao niyan, durog po yan. Durog po. Kasi pantira po yan sa mga helicopter, eroplano, gagamitin mo sa tao, durog-durog ka niyan. Baka makikita mo na lang mga parang kang tinadtad diyan. Pero mo? Pinuntirya pala nila ang convoy ni Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Dato Ahmad Mitra Ampatuan. Yun pala ang kanilang puntirya. Ito pong black na SUV na yan, Senior. Tinamaan ang sinasakyan niyang black SUV. Tingnan nyo ba? Tinamaan po. Nakaabante pa ang SUV at nagkaputukan. Kalaunan, huminto ang SUV sa isang kalsada at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Ayun na. Ayun na, putukan na po sila. Ayan. Inambos. Ampos. Ayon sa pulisya, papauwi na si Mayor Ampatuan ng Tambangan. Hindi nasaktan ang alkalde, pero tinamaan ng bala sa tiyan ang dalawang kasama niya sa convoy. Kabilang ang kanyang security escort. Isinugod sila sa pagamutan. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni May. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni Mayor. Yung mga security niya ay nakapag-retaliate sa mga suspect. Alam niyo po, kung hindi po ako nagkakamali, mga pangatlo, siguro nasa pangatlo o pangalawang ambush na ito sa kanya. Palagi po siyang nakakaligtas sa ambush, Si itong alkalde ng Sharif Agwak. Napakagulo pala dyan sa lugar na yan. Yan ang ginagawa. Akala ko ba hihinto na yan nung maging sakop ng BRRMM. Yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. BARRMM, no? Mayor. Yung mga securities niya, sir, nakapag-retaliate sa mga suspect. But dalawa sa securities niya ay wounded din. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Tumakas ang mga suspect Ito, sakay ito, ng ayan. minivan.
Sa hot pursuit operation, 3 suspect ang napatay sa bayan ng Datu Unsay. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pananambang habang nakaalerto ang buong pwersa ng PNP BARM. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mayor Ampatuan kaugnay sa pananambang na ikatlong tangka na pala sa kanya. Ito na, sabi ko nga, hindi ako nagkakamali. Pangatlong tangka na yan. Pero malupit siya dahil hindi siya tinatamaan, ano? Baka siguro may anting-anting itong taong to. Ano? Pangatlo, hindi siya, ang ginamit yung ibang klaseng ano, 'di ba? Oh. Argil Relator ng GMA Regional TV. Biro mo? Kung kayo kaya ang makasaksi ng ganyan. Ano po? Sa pangatlong pagkakataon, hindi talaga siya tinamaan kasi ang tinamaan yung bandang likuran niya at yung bandang likod ng left side na pinto, ano? Parang natanggal nga yung ano pintuan niya eh. Ang ambus na ito ay muling naglalahad ng marupok na seguridad ng sa ilang bahagi ng bansa at ng patuloy na banta sa mga lingkod bayan at sibilyan. Ang pagkaligtas ng alkalde ay hindi dapat magtabon sa mas mahalagang usapin. Ha? May mga sugatan, may takot at may komunidad na muling yumanig ang tiwala sa kapangyarihan. Higit sa balita, ang pangyayari ito ay panawagan para masinsing imbestigahan. Malinaw na pananagutan at pagmatagalang solusyon sa ugat ng karahasan. Ang katahimikan ay hindi dapat pansamantala. Dapat itong bunga ng hustisya at tunay na seguridad. Ano po ang inyong opinyon?